Dati ko siyang kaaway. Pero ngayon parang crush ko na yata siya. Alam niyo yung feeling na may taong ayaw na ayaw mo tapos biglang magiging crush mo? Yes, yung parang sa mga pelikula. Akala ko dati OA lang yun pero nangyari sa akin. Ako si Bea, coffee shop owner sa Marikina. 28 years old na ako at sa tingin ko stable naman ang buhay ko. Medyo. Kasi may isang Ryan na laging sumisira ng araw ko. Kaedad ko din lang si Ryan. May-ari siya ng meat shop sa tapat ko. Simula high school, bad trip na ako sa kanya. Bakit? Kasi dahil sa kanya, hindi ako naging valedictorian. Yes, petty, pero totoo. Group project namin noon. At dahil sa late niyang submission ng part niya, tapos ang tsaka pa ng pagkagawa, tuloy bumaba ang grade namin. Ang saklap, di ba? Pero hindi lang yon. Ngayon lagi siyang nagpa-park sa harap ng shop ko kahit may sarili naman siyang parking space. Gusto niya palaging bakante yung parking space niya para may paparadahan yung delivery truck ng karne. Gigil na gigil ako sa tuwing makikita ko siyang pumaparada. Nakakatuksong kunan ng video para mag-viral. Pero syempre, hindi naman ako ganun kamaldita. Tapos yung stall na gusto ko sanang kunin para sa expansion ng coffee shop ko, nakuha niya. Ay naku talaga itong Ryan na ito. Nakakagigil. Isang araw habang nagbubukas ako ng shop, nakita ko siyang nagpa-park na naman sa harap. Sinabihan ko siyang lumipat ng pwesto kasi nahihirapan ang mga customers kong humanap ng parking. Naasar lang ako kasi parang sarcastic siya nung sinabing, "Yes, madam," kahit nakangiti. Ewan, iba ang dating sa akin. Siguro kasi asar na ako sa kanya. Inirapan ko sa inis. Ang sabi sa akin, "Kahit mataray ka sa akin nung araw pa, maganda ka pa rin, madam." Lalo na akong nabuwisit kasi parang kinekengkoy ako at pinagtatawanan sa loob-loob niya. Nilayasan ko na lang. Wisit eh. Kinabukasan may kumatok sa pinto ng shop ko bago mag-open. Si Ryan, may daladalang box ng corned beef sample. Sabi niya, baka raw pwede kong gamitin sa breakfast menu ko. Nagulat ako pero tinanggap ko na lang. Pagkaalis niya, tinikman ko yung corned beef. In fairness, ang sarap. Naisip ko agad kung paano ko pwedeng isama sa menu. Sa sumunod na mga araw, napansin kong hindi na siya nagpa-park sa harap ng shop ko. Minsan pa nga tinulungan niya akong buhatin ang mga supplies papasok ng shop kapag natsetsempuhan niya ako. Pero kadalasan feeling ko sinasadya niyang nandun siya sa meat shop kapag darating ako. Kasi noon naman hapon na siya nagpupunta. Pero ngayon umaga pa lang nandun na kasi umaga ako dumarating. Pati yung coffee and pastries ko, pinuri niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang kinikilig ako. Gwapo naman kasi talaga si Ryan. Mestizo, chinito, matangkad, mahilig pa sa basketball kaya maganda ang katawan. Pero inisip ko na baka gusto lang maging supplier ko kasi nga negosyante. Hanggang sa naging routine na yung pagdating niya sa gabi, dala-dala ang mga sample ng meat niya tapos magkakape. Minsan tumutulong siya sa paglilinis ng shop. Dumating ang point na hindi ko na maitatanggi sa sarili ko na na-enjoy ko na ang company niya. Nag-uusap kami tungkol sa business, sa buhay, pati na rin sa high school days namin. Nagtatawanan pa kami sa mga kalokohan noon. Isang gabi biglang nag-sorry si Ryan tungkol sa group project namin dati. Sabi niya, alam niyang dahil sa kanya hindi ako naging valedictorian. Doon ko na-realize na hindi pala siya nagpapabango. Totoong bumabawi siya. Sabi niya, takot na takot daw siya sa akin noon kasi sobrang istrikta ako. Pero nagkataong naghihiwalay ang parents niya that time. Grabe ang guilt ko nung sabihin niya yon. All this time, inis na inis ako sa project na hindi niya naipasa sa oras. Yun pala pinilit niyang gawin kahit siguro gumuguho ang mundo niya nun. Tapos ang tagal kong ginamit against him yon. Makalipas ang ilang linggo, napansin ko na parang mas madalas pa siyang pumupunta sa shop ko. Minsan nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin habang nagtatrabaho ako. Pag napapansin niya na nakita ko siya, ngingiti lang siya at iinom ng kape niya. Grabe, para akong bumalik sa pagiging teenager sa kilig. Hindi ko alam kung gusto ko ba ang nararamdaman ko kahit nagpapasaya naman sa akin. Sa totoo lang kasi matagal na akong hindi nagkaka-boyfriend kasi ang focus ko talaga is sa negosyo. Driven ako kasi gusto ko talagang umasenso sa buhay. Gusto kong maging successful para mabigay ko ang gusto ni mama since single mom siya at hindi siya nakakabili ng para sa sarili niya habang tinataguyod kami ng kapatid ko. So yon ang lola ninyong business-minded, walang love life. Pero parang gusto kong magkaroon dahil kay Ryan. Isang araw dumating ang high school friend kong si Mara sa shop. Nagkakape kami habang nagkukwentuhan tungkol sa mga buhay-buhay namin. Biglang napunta ang usapan kay Ryan. Napansin daw niya na madalas si Ryan sa shop ko base sa Facebook posts ng coffee shop. Tinanong niya kung may something ba kami. Siyempre nag-deny agad ako. Sabi ko,
Nagbibigay lang siya ng meat samples para sa menu ko. Pero may ibang balita si Mara. May narinig daw siya tungkol kay Ryan from our other classmates. Yung classmate namin noon na si Anna na nag-OFW sa Dubai. Apparently sila ni Ryan. Matagal na raw yung dalawa. Long-distance relationship daw. Grabe, parang may bumara sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit ako naapektuhan. Bakit ako affected? Hindi naman kami ni Ryan, di ba? Tinanong ko si Mara kung paano niya nalaman. Si Jenny daw na close friend ni Anna ang nagkwento sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Parang gusto kong magalit dahil bakit hindi sinabi sa akin ni Ryan? Di ba parang hindi normal na hindi man lang niya nabanggit ang bagay na yon? Pero naisip ko din, bakit sasabihin kung hindi naman siya nanliligaw sa akin? Baka ako lang ang nagbigay ng meaning sa mga pagtingin-tingin niya. Palibhasa wala ako masyadong experience sa ganyan. Parang napahiya rin ako na feelingera ako masyado, imagination ko lang pala. Kasi maganda yung si Anna at super sexy pa. Sa totoo lang, hindi naman kagandahan ang ate girl nyo. Sa sumunod na pagkikita namin ni Ryan, medyo nagdalawang isip ako kung paano ako makikitungo sa kanya. Part of me wanted to ask him about Anna, pero naisip ko na wala naman akong karapatan. Hindi naman kami ganun ka-close kung tutuusin. Customer ko lang siya at supplier. Pero parang nahalata ni Ryan na may iba. Tinanong niya kung may problema ba ako. Sabi ko wala, pagod lang. Pero kilala niya na pala ako. Hinintay niyang umalis ang last customer. Siya ang tumulong sa aking maglinis. Pinauwi ko na rin ang staff ko kasi nararamdaman kong kailangan ko ring kausapin si Ryan ng masinsinan. So pumuesto kami sa table magkatapat. And over coffee, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya sinabi sa akin na sila pala ni Anna. Nagulat siya. Ang lalim ng buntong hininga niya. Sabi niya, tapos na raw yon matagal na kahit recently lang din sila nag-break. In fact, 1 month pa lang daw silang officially broken up pero formality na lang kasi matagal na raw parang walang sila. Nagkausap na daw sila ng masinsinan a month ago noong umuwi si Anna sa Pinas at tinanggap na nila na wala na silang feelings sa isa't isa noon pa. Hindi rin daw nila makita ang future nilang magkasama dahil balak daw mag-US ni Anna habang siya naman walang balak umalis ng Pinas. Tapos nagulat ako kasi hinawakan niya bigla ang kamay ko. Doon na siya umamin. Sabi niya, gusto niya ako. At ayaw niyang isipin ko na rebound lang ako or something. Natahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Sa mga sandaling yon, na-realize ko na may mga bagay talaga na hindi mo inaasahan. Tulad ng pag-ibig. Parang kape at corned beef. Minsan akala mo hindi bagay, pero kapag pinagsama mo ang sarap pala. Kaya ayun mula sa pagiging magkaaway, naging magkaibigan, hanggang sa nagkaibigan. Sino ba naman ang mag-aakala? Pero ganun talaga ang buhay. Minsan ang pinakamagandang kwentong pag-ibig ay yung hindi mo pinlano.